Agoy, ni-review ko yung oral arguments sa Supreme Court. Kahit gaano katalino yung Solgen, hindi talaga kayang pagtakpan ng katotohanan. Nahirapan ng Solicitor General na ipaliwanag ang posisyon ng gobyerno tungkol sa budget insertion. Kahit pa maganda yung kanyang opening statement, yung kanyang argument, nakita pa rin ng mga taga-Korte Suprema doon sa mga tanong, lalong-lalo na ni Justice Leonin, na meron talagang mali. Particularly doon sa insertions na nagiging norm kaysa sa exception sa paggamit ng pera ng taong bayan. Kasi pag program, dapat yun ang inuunang pondohan. Pero ang nangyayari, yung unprogram ang unang napupondohan. Whereby, ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng korupsyon. Bakit? Dahil hindi naman ito program. Ang executive na ngayon ang bahala kung kanino, sino, saan, at anong proyekto ang kanilang paggagamitan sa pondo na sinasabi nilang sobra sa pamahalaan. Na alam natin in layman's language, hindi naman tayo nagkakaroon ng sobra eh. Kulang palagi ang budget natin, kaya nga we are practicing a deficit budget, di ba? Taon-taon, di ba? Kasi nga sabi naman nila, it helps daw our economy. Hindi daw naman katulad yan ng household budget na dapat balanced budget. Well, anyway, going back to the main topic, klarong-klaro sa paghingi ng mga saro at yung mga tinatawag na paliwanag kung paano nagkaroon ng surplus at inirelease ang pondo for unprogrammed funds. Dito siguro may papakita ang involvement ng Pangulo sa releases ng mga pondong ito. Because sa line of questioning ni Justice Leonin, parang sabi niya, kung ang presidente ay nagpapahintulot, di ba? Parang who are they to question? Because it is a co-equal branch of government. But on a point of view of an ordinary person just like me and you, it means the president really knows who the budget was released to, what program, what project, and kung ano ang magiging resulta nito. Kaya abang-abang tayo. I am deciphering every little bit ng mga arguments doon at nakikita ko, hindi kaya ng isang matalino o kahit na magaling na Solicitor General na ibahin ang pananaw ng tao at ng Korte Suprema sa budget ng 2024 at 2025. Kasi alam niyo, minsan, yung katotohanan, which is so enormous to cover, malaking-malaki para tabunan, hindi nila kaya na ibaliwala dahil it is glaring, it is against the law, and most importantly, talaga naman, the result of the unprogrammed funds is the reason why the Philippines is suffering so much economically and politically. Sayang ang bayot.